Ang sarap ng buhay nitong sinasabing mga mag-asawang ngagba, mga kababayan. Dahil, nag-fine dining na naman. Nag-fine dining na naman sa litratong pinost ni Lisa Marcos ngayon lang, mga kababayan. Na ewan lang natin kung latest ba yan? Ang komento talaga ng mga netizens, mga kababayan, is throwback na naman daw yan. Gayon pa man, kung latest iyan, sabaw lang ang kinakain ni ngagba, mga kababayan, oh. Sopas lang, mga kababayan, sa date daw nila kasama ang kanyang asawang si Admiral, mga kababayan, sa Soler Hotel and Casino. Soler Hotel and Casino. Yan ang sinasabi ng naka-Eric, ha, ni na Kiko Barsaga. At nung sa mga kababayan, sa hearing sa Senado, na kung saan nagka-casino yung sina Henry Alcantara, mga kababayan, at yung si Hernandez, na pinapatalo na doon ang pera. Na ang sabi nila ni na Eric at ni na Kiko Barsaga, mga kababayan, doon nilolonder ang pera para paglabas dito sa casino, malinis na. Doon nagpunta daw si Bangag, mga kababayan, April 11. Kahapon, nag-date sila ng kanyang asawang, ewan lang natin kung anong proper description sa kanya. Pero ang caption talaga nila, mga kababayan, no noise, just us. Wow! Wala daw ingay, mga kababayan. Sila lang. Kayo lang ang maingay. Ay nako. Kaya naman, mga kababayan, nasigawan sila ni Atty. Respicio. Ang sabi ni Atty. Respicio, mga kababayan, magtrabaho kayo. Magtrabaho ka, Bangag. Lalong-lalo na ikaw, BBM, magtrabaho ka. Wala ka ng ibang ginawa kundi magpakalat ng kung ano-anong katarantaduhan, mga kababayan. Panoorin niyo po, ha. Gusto niyo na bang magtrabaho? Si BBM! Mamaya na daw, Maingay ka daw, Atty. Respicio, Nag-fine dining pa sila. No noise, just us daw, sabi ni Lisa. Ayun! Ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM! Yan talaga, mga kababayan, parang nakalutang lang sa laot, mga kababayan, na walang hindi nag-aandar ang makina na bahala na saan tayo dadalhin ng alon. Parang ganyan na. So be it. Na-scam tayo ni BBM! Nabudol. Na-scam. Ama ko rin ang mga bagong bayani ng Pilipinas. Bagong bayani ba? Si Congressman Lian Leviste! Yun! At least, mga kababayan, itong mga kampo ni Sara, may mga Gen Z, mga kababayan, na ang tatapang. All out support sila kay VP Inday. Nagpunta nga sila doon sa sa araw ng Davao. Silang lahat. Isa pang pinanggalingan ng bayani ng Pilipinas. Tahanan ng magigiting. Ang Cavite! Cavite! Tahanan ng mahihirap! Yeah! Mahirap! Bagong bayani ba? Si Congressman Kiko Barsaga! Ay, buti na lang, hindi nagalit na. Tahanan mahirap daw. Baka doon lang sa lugar ni na John Vic. At ito rin, bagong bayani ng Kongreso. Sila lang ang lumalaban. Sa Congress, mga kababayan. Kasuhan, Congressman Lian, Congressman Kiko, at si Congressman Paulo. In fairness, mga kababayan, ang mga taong ito, it takes courage, mga kababayan, para lumaban, ha? Lumaban dito sa mga buhayang mga kasamahan nila, mga kababayan. Kukuyugin sila, kinuyog na nga sila. Pero hindi pa rin mga kababayan. Hindi nagpapasindak. Bagong bayani ito. Sagutin niyo ako. Bagong bayani ba? Si Congressman Paulo Marcoleta! Go, go, go! Marcoleta! Ako po si Atty. Harold Respicio. Vice Mayor po ako ng Reyna Mercedes Isabela. Ilocano! Akong Ilocano. At madalas ko pong nakakasama si Lian, Solid North! Solid North pa rin ba? si Kiko, at si Congressman Paulo Marcoleta. At nandito ako ngayon, kasama ko kayo para manawagan sa ating Pangulo na sa wakas ay magtrabaho ka na, sir! Gusto niyo na bang magtrabaho si BBM? Gusto ko isigaw ninyo ng napakalakas. Malapit lang ang Malacanang dito. Gusto niyo na bang magtrabaho
si BBM! Magtrabaho ka na, Bangag. Busy pa daw siya. Busy pa daw si Bangag, mga kababayan. Ang tagal nang hindi nagtatrabaho si BBM. Na-scam tayo ni BBM. Sinong bumoto kay BBM? Scam kami. Ako bumoto ko kay BBM! Ilocano ka. Ngayon, mga kababayan, napakaraming Ilocano ang nagagalit na kay Ngagba. Ilocano ako eh. Doon sa North Luzon. Solid North yan. Dati! Mahal namin si BBM. Yak! Pero ang pagkakamali kasi nila, akala nila, porket mahal namin si BBM, ay hindi na namin papansinin kapag hindi siya nagtatrabaho. Oh. Di ba dati pa yan? Dati pa daw yan, mga kababayan. Gobernador yan ng Ilocos Norte. Hindi talaga yan nagtatrabaho. Laging absent. Not new. Ano ang ginawa niya sa nakaraang 4 na taon? Wala! Wala. Nakatenga. Nagnakaw pa. Kundi magnakaw! Oh, walang ginawa kundi nagnakaw. Magnanakaw kang magba. Kaya ngayon ang ating panawagan ay tanggalin na ang excise tax, tanggalin ang VAT, Binigyan na ng special power sa Bangag, mga kababayan, no? Ayaw pa rin gamitin. para sa panahon ng krisis ngayon ay maibsan naman ang ating kahirapan. Gusto nyo ba yan? BBM, Bangag, pagkakataon mo na ito. Hindi pa huli ang lahat. lumayas ka na dyan. Sa pwesto, Bangag. Yung pangako mo sa amin na ibabalik mo ang karangalan ng mga Pilipino. Pati na ang mga Ilocano, wala na. Nabudol din, mga Pwede mo kababayan. nang gawin ngayon. Itigil nyo na ang pagnanakaw Diyos ko, at Lord. simulan mo nang magtrabaho. Itigil ang pagnanakaw, mga kleptomanyak yan, mga kababayan. Wala yung kabusugan. Oh. Kaya hindi matitigil ang pagnanakaw. Pawatan yan eh. Kung ayaw magtrabaho, bumaba! Bumaba! Oh. Tama! Kung ayaw magtrabaho, bumaba ka sa pwesto, Bangag. Layas! Bumaba! Bumaba! Alright, Bumaba! gusto ka na nilang bumaba. Oh. Pero ang problema, Ayaw, dahil yan eh. Makapal ang mukha. anong inaatupag ni BBM? Gustong tanggalin si Sara. Oh. Dahil Tapos magnakaw din. gusto niyang ipagkait sa inyo, mga kababayan kong Pilipino, ang karapatan ninyong mamili ng gusto nyong leader sa susunod. Dahil kapag na-impeach si Vice President Sara Duterte, Oh, hindi siya hindi na siya ang makakatakbo. susunod na president natin. Akala siguro nila, mga kababayan, na walang option, mga kababayan. Kahit sino na i-endorso sa ng mga Duterte, mga kababayan, yan ang mananalo. Akala siguro nila na kung last choice talaga, mga kababayan, no choice, at mai-impeach si VP Sara, si Baste ang tatakbo. Gusto nyo bang mangyari na hindi maging presidente si VP Sara ng Pilipinas? Hindi. You cannot fight destiny, mga hudas. Destiny na ni Sara Ngayon, maging BBM, presidente. Hindi ko alam kung kaya mo pa magtrabaho sa sobrang kakakokain mo Laka! Sa sobrang kakakaking. ng ilang taon. So, addict. Yung pirma na ni, Respicio, mga kababayan, na addict. At ngayon siguro, sa sobrang stress mo, ay nagkakasakit ka na. Ayun! Bossing, Sabi ni Pulong Duterte, patay-patayan! BBM, kami mula sa norte, mga Ilocano, mga Batanggenyo, mula Cavite, lahat ng mga Pilipino na nagnanais na maitigil na ang katiwalian, na maibsan ng ating kahirapan ngayong panahon ng krisis, at para magsimula na ang inyong pangako na umunlad ang Pilipinas, gawin na natin ang ating trabaho at tama na ang pangapi sa mga Tama na bagong bayani pagnanakaw! Puro pagnanakaw ang ginawa ng mga bangag. ng Pilipinas. I just think that it's Samantala, dito tayo, mga kababayan, sa evil that instead of collecting taxes from
the big corporations, which is really what the fuel excise tax, which is now being suspended, is for. Attorney Leandro Leviste, mga kababayan sa Banateros. Binakbakan din si Barcos. We're instead collecting taxes from ordinary Filipinos. Kasi ang VAT ay binabayaran ng lahat. At ang Yan o, Pilipinas binigyan na ng go signal si Bangag, mga kababayan. Ayaw pa rin niyang gamitin. Magtrabaho ka, may BBM. pinakamataas na pagtaas ng presyo ng langis Dahil among mandurugas our nearby ASEAN countries. Kaya hindi po maaaring sabihin na ito po ay global crisis at hindi kasalanan ng pamahalaan. Kaya Wala mas talaga, mataas pabaya. pa. Uy, hala no. Nakita niyo yung mga kababayan nung sinabi ni Garin, yung Energy Secretary, na successfully daw na nakadaan, mga kababayan, ng barko natin. May barko ba Pilipinas o chartered na barko, mga kababayan, ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Pero walang dalang mga kababayan, walang dalang langis. Sabi niya, ibang produkto daw, mga kababayan, ang dala, putragis. Ano ba kayo? Ano ba priority ninyo? Ibang petrolyo. Bakit hindi langis ang kinarga? Nakadaan nga pero wala namang langis na dala. Binabayaran natin dahil tayo nga may pinakamataas na VAT sa Southeast Asia na hindi pa isinususpendi ng pamahalaan. At ang DOF ay nagsasabi na pinag-aaralan pa nila ang pagsuspende ng VAT sa petroleum. Puro pag-aaral, puro pag-aaral. Yan si Claire Castro, mga kababayan, no? Sa kanyang press con, tapos tinatanong, binibigyan ng suggestion, mga kababayan, kung anong mas mainam na gawin. Ang sagot, pag-aaralan pa namin yan, pag-aaralan, tapos wala na. Wala lang din gagawin, mga kababayan, pagkatapos. Products. Kaya sana hindi magiging futile ang mga rally o ang mga pangangampanya ng ating mga kababayan para ibaba ito dahil bukas pa sa posibilidad na ibaba ang VAT ang ating pamahalaan at pag mas dumami pa ang ating mga kababayan na nananawagan para dito, then sa tingin ko magre-react ang ating gobyerno. Dahil parang ganyan din yung pattern na nakikita natin. Kapag tahimik, walang aksyon. Pero pag mainit na ang issue, dyan pakikilos. bigay ang ating gobyerno sa Kaya, mga kagustuhan ng kababayan, mga tao para nararapat lang na manatili magingay sila sa tayo na kanilang pwesto. magingay. Kung siguro itanong muna natin kasi pag-uusapan natin tong VAT na inyong pinaglalaban. Marami kasi nagsasabi ng mga kababayan natin, lalo na yung mga ordinaryong Pilipino, na di naman kami nagbabayad ng tax apektado di naman kami. Hindi nagbabayad lahat tayo, mga kababayan. Hindi lang natin akala yung nila. Pero yung mga bilihin, presyo ng bilihin directly affected yan sa pagtaas ng ay diyan sa VAT. Ang problema lang, mga kababayan, kung isuspenda ang VAT, ganun pa rin, mataas pa rin. Dahil baka ibulsa naman, mga kababayan, ng mga negosyante ang supposedly nakaltas sa VAT. Disgrasya talaga. Double whammy. Double whammy kayo dyan. Apektado dyan sa VAT. Kayo, ipaliwanag nyo sa ating mga kababayan kung saan ba kinukuha yung VAT, paano ba tayo nakakaltasan ng VAT nang hindi natin napapansin? I think ang VAT ang isang buwis na binabayaran ng lahat ng mga Pilipino. Lahat ng mga bilihin Lahat natin ng sa bilihin. supermarket, pinapatungan ng VAT, di ba? At Doble pa yan, mga kababayan. Yung binilin, may VAT sa supermarket, tapos ibebenta sa sari-sari store, may VAT na naman. Kawawang nila lang. lahat ng gas stations ay may VAT din. Ito ang tinatanong ng iba kung sinasabi ninyo na babawasan. Saan naman magkakaroon ng source ang gobyerno para sa Yung pagnanakaw nila, mga kababayan, pahigpitin ang laban sa korupsyon, mga kababayan. Dahil siguro 1/3 sa ating budget na nanakaw pondo para pagsilbi sa taong bayan. Siyempre, pag binawasan mo kita ng gobyerno, maaaring maapektuhan yung mga ospital o di kaya naman yung Programa. Programa ng gobyerno sa schools. Kasi tandaan natin, doon din kinukuha yan Paano magiging solusyon kung sakaling ibaba o tanggalin ang VAT? Thank you for that question if I can answer in detail. parang Miss Universe. Thank you for the question. Ang 2026 national budget ay nasa 6.7 trillion pesos at ang sinasabing mababawas sa tax collections ngayong 2026 kung tatanggalin yung VAT sa petroleum o kung ibaba ang VAT from 12 to 10% ay sabihin po natin for the sake of argument 250 billion pesos. Yan po ay wala pang 4% ng ating 2026 budget at ang Kongreso ay may pagdinig nung Wednesday
kung saan ipinagmalaki ng Department of Budget and Management na meron na silang mga na-identify na non-essential operating expenses sa halaga ng 150 billion pesos. Natuwa ako, akala ko sasabihin nila Oo nga, yan. tatanggalin Ang nila dami- lahat ang ng mga daming non-essential non-essential. operating expenses. Pero ang sinabi nila, 20% lang ng mga hindi kinakailangang gastusin ito ay tatanggalin nila. Yung mga mga kababayan, yung mga pa-concert sa Malacanang, yung travel nila na nawalang kwenta, alisin na yan. Yung mga grabing pakain, mga kababayan, Diyos ko Lord, wag na yan. Mga nonsense na programa ng mga politicians, non-essential yan eh. Kasama po dito ang traveling allowance ng mga government officials and congressmen and senators, ang representation expenses, ang iba pang mga allowances para sa seminars, at ang computation nila ay ito ay 150 billion. Tinanong ko naman, ang confidential funds na 11.6 billion, kasama ba dito? Ang budget ng Presidential Communications Office na 2.46 billion pesos, kasama ba dito? Ang 22.9 billion pesos para sa ASEAN Summit, kasama ba dito? Hindi pa siya kasama. Kaya kung isama-sama natin lahat ng mga tunay na hindi kinakailangang gastusin ng ating gobyerno, makakabuo tayo ng 250 billion pesos. At hindi dapat lang partial nating bawasan ang itong mga non-essential kasi ang sinabi ko naman, nung COVID naman, wala tayong mga seminar para sa mga government officials. Walang mga travel sa mga foreign conventions. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang mga business as usual sa mga government offices. At parang low-hanging fruit, it goes without saying na dapat tanggalin itong mga non-essential expenses para makabuo ng 250. Pero para mas lalong makatulong pa, dapat hindi lang yung 250 na ito ang tatanggalin. Maaaring mas malaki pa ang bawasan sa ating either tax burden or pwedeng ibalik sa mga tao kung for example magkaroon ng mga bagong revenues ng gobyerno. Kasi dalawa po yung side of the equation. Lower expense and higher revenue na hindi manggagaling sa mga ordinaryong tao. Ang obvious na solusyon para magkaroon ng mas makatarungang buwis ay gumawa ng buwis na nagtatarget lamang sa mga bilyonaryo. At may mga mekanismo din na pwede kong ding banggitin mamaya para may targeted tax para sa mga pinakamayayaman na hindi babayaran ng mga ordinaryong Pilipino. At panghuli, meron din napakalaking tax evasion sa ating bansa both sa BIR at sa Bureau of Customs. At tinanong ko din sa congressional hearing kung 1/3 ng ating mga tax revenues ay ine-evade. At ito po ay sa customs lang, aabot sa sabihin po natin 500 billion pesos per year or at least a few 100 billion pesos per year. Then, bakit natin hindi talakayin na lang paano natin masugpuin ang korupsyon sa mga ahensyang ito para hindi naman manggagaling sa mga ordinaryong Pilipino ang revenues para sa mga essential government services kung hindi manggagaling na lang sa mga sangkot sa korupsyon kung sa DPWH man o sa customs man. Pero ang tanong, bakit hindi na lang i-push ninyo yung non-essential ang tipirin instead of touching the VAT? Kasi non-essential pa lang, 250 billion na. Kung tipirin nga yung non-essential, then makaka-afford ang gobyerno na bawasan ang VAT. Kasi yung VAT will result in a, let's say, 250 billion pesos decrease. But if you save on the non-essential, then the government can fund the lowering of the VAT. Kung tama yung sinabi ng mother mo, no, na bawasan yung luho siguro. Yung mga travels, yung mga unnecessary expenses ng gobyerno. Pero ang tanong kasi dito, dito sa VAT, ito ba ay makakatulong talaga sa mga Pilipino kung babawasan itong VAT? Or hindi ba po pwede na i-trace na lang itong mga tinatawag natin na mga lumalabag sa batas ng BIR, itong mga tax evader, para mabawi natin yung nawawalang pera sa gobyerno? Kaya nga natin gustong either bawasan ng gastos o hanapan ng additional revenues para babaan natin ang VAT na binabayaran ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi ba po pwedeng hanapin natin or i-trace natin kung sino itong mga tax evader? Like nung panahon ni Pangulong Duterte, di ba? Yung mga malalaking negosyante, pinagbayad niya. Binawi niya yung pera na hindi binabayad. So, hindi ba natin pwedeng gawin ngayon yun? Yun nga po ang talagang kailangan gawin. At speaking of that, ang isa pang malaking source of lost revenue sa ating gobyerno, ang smuggling ng tobacco products. Yes. Hindi lang ang petroleum products at ang ibang mga agricultural
imports. At ang isang magandang naging resulta ng mga tax reforms nung previous administration ay ang pagdagdag ng buwis sa tobacco, sin tax. At nakikita ko din sa Kongreso na hindi natin tinatalakay ang mga sin taxes o ang mga taxes na sinasabi ng lahat ng mga eksperto ang pinakaunang dapat patawan dahil may mga malalaking kumpanya na maaapektuhan sa mga buwis na ito at ang hindi nga napapansin sa ating traditional media ay ang control ng mga malalaking kumpanya sa agenda sa Kongreso. Ano po ang importante? Ngayon kasi nabibigay ng ayuda yung gobyerno pero hindi lahat nabibigyan So, kung mababawasan natin ang tax, so pwede ba pagsabayin yan? Bawasan yung VAT and then at the same time mamimigay ng ayuda? Kaya ko po nabanggit na baka hindi lang 250 billion ang dapat nating ma-generate in savings dahil para babaan ng VAT, kailangan mag-generate ng savings. Pero para dagdagan din ang ayuda sa mga affected sectors, then kailangan ng additional revenues pa galing sa mga buwis na hindi babayaran ng mga ordinaryong Pilipino. At ang offer kasi ng gobyerno so far ay 5,000 para sa mga PUV drivers kasama ng mga tricycle drivers. Pero so far, maraming mga tricycle drivers sa buong bansa hindi pa nakatanggap nito. At ang farmers and fishermen daw, 4.1 million of them, ay mabibigyan ng 2,325 pesos. At nakakalungkot nga na ipinagmamalaki ng ating gobyerno na magbibigay pa sila ng 2,325. Wala pong basihan sa pangangailangan ng mga pamilya nila ang halagang yan. Yan lang ang na-afford ng gobyerno base sa ating budget. Pero kung madadagdagan natin pa ang revenues from progressive taxes, then makaka-afford ang ating gobyerno ng mas malaki pang tulong para sa mga targeted sectors. Pero ako po ay medyo cynical din sa ayuda ng ating gobyerno ngayon dahil ang nakikita natin pag nakakausap natin ng mga tao sa ground, maraming mga hindi nabibigyan. At yung mga malapit lang sa mga political leaders ang madalas nabibigyan at ito po ay nagiging isang paraan para maka-exercise ng political control sa iba't ibang mga lugar at system of patronage ang ating gobyerno. At ang lumalabas nga yan ang naging isa sa mga flagship programs ng ating administrasyon ngayon na sana tigilan at buksan naman ang discussions for more tax breaks instead of more ayuda. Natigilan yung pagnanakaw, no? Yung number one. Opo, pero ang paggamit ng ayuda as a means to control the political situation ay parang din pagnanakaw. Kasi ang ayuda ay dapat gagamitin para sa tao, hindi para sa political agenda ng mga politiko. Parang na rin sila nagnakaw ng pera ng bayan para pakinabangan ang sarili nilang interes. Kung diretsong tanong, no? Pwede mo bang pangalanan sino yung humaharang dito? Kasi obviously, sangayon ako, talagang tanggalin na yung VAT na yan Talagang perwisyo yan. Itong si Batman, talagang yan ang perwisyo Pero dapat mabilis pa sa alas 4 yan. Dapat nung tumaas agad ng gasolina, talagang tinanggal agad-agad yan. So definitely, may humaharang dyan. Sino may influence? Sino ang ayaw matuloy yung VAT na yan? Baka pwede mo nang pangalanan, diretsuhin natin. Okay. Ang aking panukalang batas para ibaba ang VAT last year ay sinuportahan ng karamihan ng mga miyembro ng Committee on Ways and Means. Pero ayaw ng committee i-schedule yung botohan nito hanggat hindi maaprubahan ng Department of Finance. At ang Department of Finance ay nag-submit ng position paper tutol sa pagbaba ng VAT at ang position paper na ito ay pinirmahan ni Secretary Ralph Recto. So sa madaling salita, si Batman, tsaka yung mga tao niya ang talagang pumipigil nito. Walang personalan, matter of fact lang. Hindi pinagbotohan pa ng Kongreso ang pagbaba ng VAT dahil sa position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni Secretary Ralph Recto. Ito bang committee nila Redon? Saan kaya to? Sangayon kaya sila dito sa... Alam nyo, kaya gusto kong pagbotohan na ito sa Kongreso kasi walang congressman na on the record umaamin na ayaw nilang ibaba ang VAT. At I think kung malaman ng lahat ng mga constituents nila na may ganitong panukalang batas, kahit anong position paper ng Department of Finance, I think the people's will should prevail to lower the VAT.
Pero sa tingin ninyo, kung sakali lang na matanggal nga tong VAT, mababawas kaya to sa presyo ng gasolina? Kasi ako duda rin dito dahil humingi ng emergency powers tong presidente. Pero wala namang nangyari, di ba? Nag-grant naman yung emergency powers. So baka ito, sinasabi nila wala din silang control sa presyo ng langis. Kahit alisin nila yung VAT, baka mamaya magbabawas lang sila ng piso, utang na loob pa natin. Actually, totoo yan. Lalo na when it comes to the fuel excise tax. Kasi ang fuel excise tax ay binabayaran ng mga malalaking kumpanya at depende na lang sa kanila kung i-pass on ito sa mga consumers. Pero yung VAT naman, binabayaran natin sa ating mga resibo. Nakikita natin yung porsyento ng VAT. Kaya siguro yan ay mas makaka-translate into savings. Baka itataas lang nila yung presyo kung kunwari ng mas mataas, tapos aalisin yung VAT. Pero ang suma total, parang yung sale. Di ba minsan itataas lang nila yung presyo, kunwari isi-sale ng 20%. Pero ang total niyan, kasi hindi natin kontrolado itong mga, parang may kuntsabahan parang may Opo. monopoly. Yun nga din yung lumalabas na isang possibility na may collusion ang mga gas companies sa kanilang mga presyo. Pero ang isang textbook solution dyan ay umuha ka na lang ng gasolinahan at magbigay ka ng mas mababang presyo. Pumasok ka na lang sa gas station. Pangarap ko yun Comment na lang ako. Kasi nakapanood ko yung mga hearing mo. 2% lang yung mabawas. Kaya gusto ko sanang gumawa ng mas malaki pang savings sa ating national budget o mas malaking karagdagang revenues. Kasi kahit kung 10% ng VAT natin, mataas pa yan kumpara sa ibang mga bansa. May mga OFW nga nagko-comment tungkol sa VAT sa kanilang mga places right now. And may ibang mga bansa, 5%, 6%. Kaya mas maganda kung mas malaki ang matitipid natin para mas ibaba pa ang VAT. Kaya nga, nagulat na ako bakit 2% lang. Bakit hindi mo ka ginawa? Yung 10 nga, ayaw nilang aprobahan Lalo na kung mas Sino bababa ba pa. yung mga hayop na congressman na? Baka may kumapangalanan. Ganito po kasi, Baka pwede mong pagsabihan yung mga Baka kuya busy mo- sa impeachment. Araw-araw impeachment nyo Pero yung mga kasamahan mo, ayusin yung VAT. No? actually napansin ko, ngayong Lunes, meron kami ulit pagdinig tungkol sa oil crisis. Tapos sa Miyerkules at sa Huwebes, meron din. 3 araw, pinilit na may hearing next week kasi sa Martes, may hearing naman tungkol sa impeachment. Kaya parang pinalabas nila na hindi lang impeachment ang ginagawa namin sa Kongreso kasi may mga hearing naman tayo tungkol sa oil crisis Pero wala naman kalabasan yung mga hearing tungkol sa oil crisis. Kaya ang hope ko nga is magkaroon pa ng public clamor na hindi lang tayo magkaroon ng hearing for the sake of a hearing, pero magkaroon ng action which I can say concretely should be to vote on lowering the VAT. Bakit hindi na lang natin gawin yung rally doon sa Batasan instead doon sa Luneta? Teka, kailan ba ito mag-air? Live ba tayo? Nakalive ko yun. Nakalive ko, hindi mo ba alam? Teka. Dadalhin nga natin sa Lunes sa Batasan. Yun. Pero baka naman nakikinig sila at biglang nakaabang na sila pagdating namin doon. Baka magkano na kasama ako. Ako kakausap. Sigurado ka Pag wala, tanggalin Ako ko dito. magpo-front liner, okay? Para mahirapan silang unawain ako. Pero kaya tayo nagbe-build up ng public support para sa pagbaba ng VAT. Dahil gusto nga natin dalhin sa Kongreso sa Lunes at sa susunod na linggo ang panawagan ng mga ordinaryong tao na hindi ibaba ba ang VAT. kayo, kasi napanood ko yung hearing nyo, yung secretary hindi rin umattend. Nung pinoint out ni Congressman Erice na wala siya, umatenda siya. Oo, yung sumunod. Opo. Oo. Hindi kasi alam naman natin na talagang matindi yung krisis sa ating na dinadaanan ngayon. Tapos sabi nga ng ngayong mother na February pa yan Hanggang ngayon parang walang galaw na nangyayari. Sa akin sa tingin ko, tungkol kahit dun sa VAT na sinasabi ninyo na bawasan, bakit tila sa tingin ninyo ayaw talaga ng mga congressman? Anong pinakapunot dulo bakit ayaw nilang ibaba? When it comes to congressmen, wala naman silang posisyon sa ayaw nila. Hindi lang nag-express masyado ng opinion ang ibang mga congressman kasi naghihintay lang sila ng direksyon mula sa liderato ng Kongreso na nakikipag-coordinate naman sa executive. Kaya yung minsan mga sinasagot na bahala ang Kongreso kung ano yung gagawin, hindi yun totoo. Lahat po ito ay in coordination So, with the leadership. So ibig sabihin, it's really Leadership. Marcos
Eh kung sino man si leadership. So si Marcos talaga may ayaw na tanggalin itong, o bawasan itong VAT. Ang maaari naman natin i-analyze na behind not lowering the VAT is people who are there noon pa. Kasi ang VAT ay 12% naman noon pa, di ba? At ang ating pamahalaan ay siguro nakikinig na lang sa mga rekomendasyon ng mga tao na nandun noon pa. Na si Recto kasama doon. Pero siyang gumawa nung Pero sino VAT na to. sino ba ang nakikinabang sa mataas na VAT? Ang mga mayayaman. Bakit? Kasi imbes na ang mga mayayaman ang magbayad ng buwis, ang mga ordinaryong tao ang nagbabayad ng buwis. Kaya ang sinasalamin nito ay meron tayong mga economic policies sa ating bansa na pabor para sa mga mayayaman. At kaya ko nga gusto sanang buksan ang issue ng campaign donors eh. Kasi doon natin nakikita without any dispute, malinaw na malinaw naman, sino ang mga backer ng mga politiko na inihahalal natin. At yun po ay mga malalaking kumpanya na nakikinabang sa mga polisiya ngayon ng Kongreso. Pero tanong, ito, kung gusto ni Marcos na ibaba ang VAT, posible ba na agad-agad din sa Kongreso? Sa tingin mo ba, siya yung nagdedesisyon ngayon? Hindi, buhay pa ba? Buhay pa. Hindi, yun ang... Tanong po yun. Tanong nga, nililinaw ko. Ang mga... Sa tingin ko, kung sino man yung mga nagpapayo noon pa na itaas ang VAT at manatiling mataas ang VAT, sila pa rin. Pero ang nangyayari ngayon, pinapanigan ng ating pamahalaan ang mga rekomendasyon at ang mga interes ng mga mayayaman. Batanggenyo rin yun Diba? Opo, pero kahit naman ng mga individual na pabor sa mga polisiya, na pabor sa mga mayayaman, ay parang nagtatrabaho lang din naman para sa interes ng mga sumusuporta sa kanila. Kaya yun nga yung tunay na issue dito eh. Hindi yung isang politiko, kung hindi ang ating gobyerno ay pabor sa mga mayayaman. Pero sandali ko, tatanong na iba, baka sabihin kayo ba kung wala kayong funder ng mga mayayaman? Kaya ko po nababring up ito kasi hindi ako nakakapag-accept ng contribution mula sa sino man sa aking eleksyon. Ang actually, mga campaign donation declarations ng mga politiko ay lahat sinungaling. Sinasabi nila na few million lang ang ginastos nila sa kampanya o natanggap nila mula sa mga donors. Pero sa katunayan, para ka maging senador, nowadays, average, baka kailangan mo ng 1 bilyong piso. Para ka maging congressman, baka kailangan mo ng 200 million pesos. Meron iba na mas mababa, meron iba na much, much higher for both positions. At ang iba naman dyan ay walang ganong pera. Kaya sila nandun dahil sa mga tao na after the election, sasabihan sila paano sila dapat bumoto pagdating sa mga issue tulad ng taxation. Kong, di ba meron kang batas o yung bill na ibaba yung ng 10% yung VAT natin? Bakit ipaliwanag mo nga bakit hindi matuloy-tuloy yan? Kasi nga, sinasabi ng lahat gusto nila pero hindi naman kinakalendar para pagbotohan. Pero sabi mo kung muntik na parang muntik nang matuloy na biglang ano bang nangyari? Kasi dyan? nagsulat nga yung Department of Finance na masyadong malaki ang mababawas sa ating mga tax revenues kapag bawasan ng VAT. At sinusundan naman ng Kongreso ang rekomendasyon ng Department of Finance kahit na ang sinasabi ng ehekutibo ay bahala na ang Kongreso sa gagawin nila. Hindi ko kasi magets yung ibang bansa, tayo kasi ang may pinakamataas, 'di ba? Alam naman natin 'yan. Tayo ang may pinakamataas na VAT dito sa Southeast Asia, 12%. Pero yung ibang bansa na mas mababa yung VAT, mas maunlad sila. Unlike sa atin, ang taas-taas, pero bakit ganito tayo ngayon? Ano sa palagay mo? Kaya nga tayo hindi maunlad dahil imbes na umikot sa ekonomiya ang kinikita ng mga ordinaryong Pilipino, binubuwisan natin sila para mapondohan ang mga proyekto ng DPWH, tapos yung kita naman ng mga proyektong yun ay dinadala sa ibang bansa. Kaya nung tumaas ang ginagastos ng ating gobyerno, imbes na tumaas ang ating GDP growth, bumagsak pa. At ang lumalabas, for every peso of government spending, minus yan sa growth ng ating ekonomiya. So parang ang lumalabas dito kung yung mga negosyante talaga ang may ayaw. Hindi, meron portion dito para sa mga negosyante which is yung kinokolektang buwis ay manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Pero meron din portion para sa mga politiko which is kung ano man ang kinokolekta
inilalagay sa mga proyekto na pinapakinabangan ng mga politiko. So, both businessmen and politicians will benefit. Yung natatalo, yung mga taxpayers. So ibig sabihin kong kaya ayaw nila ipatanggal yan kasi talagang pinapakinabangan nila o rekta sa bulsa nila, ganun. Ang mga politiko, importante sa kanila, mataas ang ginagastos ng gobyerno. Ang mga negosyante, ang importante sa kanila, wag sila kung hindi ang ordinaryong Pilipino ang magbayad ng buwis. Kaya nagkasundo yung dalawa na sige, manatiling mataas ang ginagastos basta yung buwis manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Lugi tayo dun, na ordinaryong Pilipino. Kung hindi ba napupunta lang sa maleta to? Kaya nga, imbes na tumaas ang GDP growth natin, bumaba. Kasi hindi naman maganda yung mga naging projects sa spending na ito. Halimbawa, sabi kasi nila malaking mawawala sa gobyerno pag inalis yung VAT. Pero kahit alisin yung VAT, basta alisin yung maleta, we can survive. Opo, pero at this point, nawalan ako ng pag-asa na gaganda pa ang implementasyon ng ating gobyerno sa mga proyekto, lalong-lalo kapag malaki ang ating budget. Kaya ang nakikita kong pinaka-siguradong solusyon para bawasan ang korupsyon ay bawasan na lang ang ginagastos ng gobyerno. Yun naman kasi ay natural na consequence. Kapag marami kang pera, mag-aaksaya ka. Pero kapag maliit lang ang budget mo, mas magtitipid ka at baka mas mabusisian ng mga Pilipino kung saan napupunta ang pera. Kaya paano natin i-implement yon kung yung pagbabawas ng spending ng gobyerno, inaaprubahan yan ng Kongreso. Tapos kasama yan sa pagfo-forecast ng mga ahensya ng gobyerno. First of all, I think one of the real checks and balances that remain in our country are the fact that Congress and the Senate will have to approve the budget. And budget season later this year will be interesting because I think there will be a lot more opposition now to approving as big of a budget after all of the failures of the government's implementation of programs. Pero ang isang unfortunate na reality din siguro ay mapilitan tayo na wag masyadong palakihin ang ating budget dahil naubusan na rin tayo ng pera. Dahil baka hindi to kasi na-appreciate ng mga tao. Noong 2016, baka wala pang 4 trillion ang national budget. Tapos, naging 5 trillion by, let's say, 2022. Pero, biglang lumaki naging 6.7. Mas malaki ang pagtaas ng spending ng gobyerno kaysa sa laki ng ating ekonomiya. At ang serbisyo naman ng gobyerno ay hindi gumanda. Kaya, ang punto ko ay meron tayong fiscal space, tinatawagan, para gastusin ang karagdagang mauutang ng ating gobyerno para sa mga magagandang proyekto. Yun ay sa mga taong 2023, 2024, at 2025. Meron tayong karagdagang, sabihin mo, 1.5 trillion pesos na pwede sanang gastusin o 500 billion pesos per year for 3 years. At doon sa mga flood control at iba pang ganong klaseng mga proyekto na punta ang ating fiscal space. Pero dahil nagawa na natin yun, ang ating national debt ay aabot na sa 19 trillion pesos ngayong taon at hindi na makakapag-utang pa ang ating bansa ng much more additional percent of our GDP. Kaya wala na rin tayong magiging option to spend on other more important things. So, mismanagement, Kong, no? Mismanagement. Ibig sabihin, sobra-sobra yung ginagastos natin kaysa sa pumapasok sa atin na wala naman tayo nakikitang resulta. For the last 2 years, Yes. the result of which is hindi na tayo pwedeng gumastos ng kasing laking additional pa sa mga susunod na mga taon. In fact, ang sinasabi ng iba, baka ang GDP growth natin this year was just going to be 2 or 3%. Ang pagtaas ng population natin at ang inflation combined ay mahigit pa dyan. Ibig sabihin, on real terms per capita, maybe one of the first times that our growth will actually be below our economy's real growth per capita, that ang Pilipino ay magiging mas mahirap ngayong taon sa mga nakaraang mga taon at ang services nga natin ay kailangan mag-cut back kaysa mag-improve pa. So, ibig sabihin, yung susunod na administrasyon, mahihirapan siya i-manage ngayon. Kasi sobra-sobra na yung utang natin. Hindi na tayo po pwedeng umutang kung saan-saan dahil hindi na tayo pagkakatiwalaan. Dahil Actually,